Alleluia, 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 Alleluia. Naririto malapit na ang kaligtasang pag-asa upang ating matamasa. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Kapag nakita na ninyong kubkub na ang mga hukbo ang Jerusalem, talastasin ninyong malapit na ang pagkawasak nito. Dapat tumakas sa kabundukan ang mga nasa Judea at umalis ng lungsod ang mga naroon. Huwag nang pumasok doon ang mga nasa kabukiran, sapagkat ito ang mga araw ng pagpaparusa bilang katuparan ng mga nasasaad sa kasulatan. Kawawa ang nagdadalang tao at nagpapasuso sa mga araw na iyon, sapagkat darating ang malaking kapighatian sa lupaing ito at ang puot ng Diyos sa bansang ito. Mamamatay sila sa tabak at dadalhing bihag sa lahat ng bansa. At ang Jerusalem ay magiging busabos ng mga hintil hanggang sa matapon ang panahong itinakda sa mga ito. Magkakaroon ng mga tanda sa araw, sa buwan at sa mga bituin, sa lupa at mga bansa ay masisindak at malilito dahil sa ugong at mga daluyong ng dagat. Ang mga tao'y hihimatayin sa takot dahil sa pag-iisip sa mga sakunang darating sa sanlibutan, sapagkat mayayanig at mawawala sa kani-kanilang landas ang mga planeta at iba pang katulad nito na nasa kalawakan. Sa panahong iyon, ang anak ng tao'y makikita nilang dumarating na nasa alapaap, may dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Kapag nagsimula ng mangyari ang mga bagay na ito, magalak kayo sapagkat malapit na ang pagliligtas sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiyo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno.
Ang ebanghelyo po natin sa araw na ito ay nagtutulak sa atin upang tayo ay maging handa sa lahat ng oras at sa lahat ng pagkakataon. Uulitin ko po, ang pinakatema ng ebanghelyo sa araw na ito ay tungkol sa ating paghahanda na tayo ay maging handa sa lahat ng oras at sa lahat ng pagkakataon. Sabi nga sa banal na kasulatan, walang nakakaalam tungkol sa araw o oras ng pagbabalik ni Jesus Nazareno. Walang nakakaalam nito, maging ang mga anghel sa langit, maging ang anak ng Diyos, ang Ama lamang ang nakakaalam nito. Kaya kung ano ang ginawa ng mga tao noong kapanahunan ni Noah, ay ganoon din naman ang gagawin ng tao sa pagdating ni Jesus Nazareno. Nung araw na iyon, noong panahon ni Noah, bago bumaha, ang mga tao'y nagkakainan, nag-iinuman, at nagsisipag-asawa hanggang sa araw na pumasok si Noah sa barko. Wala silang kaalam-alam sa mangyayari hanggang dumating ang baha at nalunod ang lahat. Ganito din ang mangyayari pagdating ng anak ng tao. Kaya nga mga kapatid, napakaliwanag ng paalala sa atin ni Jesus Nazareno sa ating ebanghelyo. Magaganap ang katapusan o wakas ng panahon. Isinalaysay pa ni Jesus ang mga magaganap sa araw na iyon. Magkakaroon ng mga tanda sa araw, sa buwan, at sa mga bituin. Sa lupa, ang mga bansa ay masisindak at malilito dahil sa ugong at mga daluyong ng dagat. Ang mga tao pa nga ay hihimatayin sa takot dahil sa pag-iisip ng mga sakunang darating sa sanlibutan, sapagkat mayayanig, mawawala sa kanilang mga landas ang mga planeta at iba pang katulad nito sa ating kalawakan. Kagaya ng aking laging ibinabahagi, sa tuwing naririnig natin ang mga pahayag na ito, ang una nating nararamdaman, matinding pagkatakot, matinding pagkasindak. Pero gaya ng sinabi sa Ebanghelyo, kapag nagsimula ng mangyari ang mga bagay na ito, magalak kayo sapagkat malapit na ang pagliligtas sa inyo. Bagamat ang mga tandang ito ay talaga namang nakakatakot at nakakapangilabot, wag na wag po tayong pangungunahan ng ating mga emosyon. Uulitin ko po, wag na wag tayong pangungunahan ng ating mga emosyon. Bakit, Father? Di po ba't nakakatakot naman kung may mga sakuna at mga dilubyong paparating? Oo, bagamat nakakatakot, lagi nating iisipin, mas higit na makapangyarihan ang Diyos kaysa sa mga sakunang ito. Mas may magagawa ang Diyos kaysa sa tindi ng ating pagkatakot sa buhay. Mga kapatid, ang mga ito po ay magaganap hindi upang takutin tayo, kung hindi upang maging tanda at paalala
sa ating lahat na tunay na magaganap ang pagbabalik at pagdating ni Jesus Nazareno. Paalala rin ito na ang mundong ito ay may katapusan at may hangganan. Huwag po tayong umasa at kumapit sa mundo o mga material na bagay. Dahil ang mga ito, panandalian lamang. Ang mga ito, may wakas, may katapusan. Kapitan po natin ang pangwalang hanggan at pangmatagalan. Kumapit tayo sa Diyos. Ang Diyos na patuloy na nagmamahal sa atin sa kabila ng ating hindi pagiging karapat-dapat. Diyos na laging umuunawa sa atin sa paulit-ulit nating pagkakasala at dami ng kahinaan. Isang Diyos na may malasakit at pagmamahal. Isang Diyos na lagi tayong iniisip at patuloy na gumagawa ng kabutihan sa ating buhay. Isang Diyos na magliligtas sa atin sa kuko ng kamatayan at kasalanan. Isang Diyos na magbibigay sa atin ng tunay na buhay. Ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.